Nalulungkot po ako na napakinggan ko na kamakailan lang ay niloloko na naman ng mga nakapaligid sa kanya. Mayroong mga grupo na kinordon ang ating dating Pangulo. Mukhang nagoyo ang ating dating Pangulo. Pati nga ang KOJC ay nagbigay na ng kanilang statement na hindi na sila magkikisama dyan kasi nagamit lang sila dyan sa maisog. Mga kanilang hinaing. Dahil imbis na pangatlong taon na ngayon ni Marcos ay lalo pang nalublob sa putik ang ating mga kababayan. Sa high cost of living, high cost of housing, high cost of gasoline and everything, no? At lalo na it is coupled with the fact na there is increasing unemployment. And kaya nga ngayon, mamaya i-discuss natin, naglalako na tayo ng ating mga resources tulad ng gold at iba pa dahil palaki ng palaki ang ating pangungutang, mga kababayan. Pero bago natin talakayin yan, mukhang ang ating dating Pangulo, President Duterte, ay nalulungkot po ako na napakinggan ko na kamakailan lang ay niloloko na naman ng mga nakapaligid sa kanya. Tayo po ay medyo nawala doon sa focus at kasama kay Pangulong Duterte dahil mayroong mga grupo na kinordon ang ating dating Pangulo. Imbis na tuloy-tuloy ang ating movement patungo sa pagpalit or sa pagpaalis ika nga sa nagpapatakbo ng ating bansa dahil sa kabulastugan na ginawa nito ay nagbago ang landscape at nag-concentrate ngayon dahil sa sabak sa politika. At dahil doon, imbis na nag-umpisa na itong malaking mga pag-rally or pagsagawa ng movement, nag-umpisa doon sa Davao, ay mukhang binago. Mayroong isang nagdidikta na dating komunista, at yun ang nagari-hari, at nalulungkot po ako ay mukhang nagoyo ang ating dating Pangulo. At ngayon, walang nangyari at nag-pulled up na itong sinasabi nilang maisog at wala nang pati nga ang KOJC ay nagbigay na ng kanilang statement na hindi na sila magkikisama dyan kasi nagamit lang sila dyan sa maisog at sila ay mananahimik at mag-concentrate na lang sa kanilang evangelism. Dahil nagamit sila, lahat ng mga rally nitong maisog ay puro KOJC ang tumatao. Resources. Oo. At ngayon, nagoyo na naman nila uli ang ating Pangulo doon sa mga nakapaligid dyan, sa komunista na yan. At ngayon ay mag-concentrate naman daw dito sa PDP Laban. Ito po, pakinggan natin ang ating Pangulong Duterte habang nagkaroon ng malaking pagpupulong daw
Pero yung malaki ay figure of speech lang yata yan, paring Ado. Dahil ang PDP Laban, although hindi ako naging miyembro niyan, pero dahil ako ay miyembro ng kabinete noon sa presidente pang ating Pangulo, ay ako po ay nakakasama. At noong panahon na yon, the bigwigs of the entire country, mga politiko, ay sunod-sunuran kay Pangulong Duterte. Pero ngayon, sunod-sunuran pa rin, pero wala na yung mga people that matters. Ang nandyan ngayon ay people that does not matter anymore. People who cannot make victories in politics. Ayun ang natitira dyan. Except for one guy siguro, or two guys by the name of Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa, na nananatili pa ring miyembro. Pero para sa akin, mamiyembro man yan o hindi ng PDP Laban, ay on their own right mananalo yan. Hindi dahil miyembro sila ng PDP Laban. Pero ngayon, ginagamit na naman uli ng mga small price dyan sa PDP Laban ang pangalan ni Duterte, at ito ang sinasabi niya, very realistic. Layo at wala talagang pera, join the party of the president. Sigurado yan. Ang ibig kong sabihin, what really I'm trying to drive at is, ang PDP talaga was founded by men, run only prinsipyo. Hanggang ngayon, wala akong nakitang taong politiko dito sa Pilipinas na nagsabi, Mayor, pwede ba akong mag-join ng PDP? Always mag-gravitate yan doon sa presidente. But after that, kagayo ko na PDP ako, maraming nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na presidente, iniwan na ako. Hindi na ako masaya. Very sad. And ikangay masama ang loob mo pag napakinggan mo itong sinabi ng ating Pangulo. Dahil once upon a time, noong tumakbo siya, hindi naman talaga siya miyembro ng PDP Laban. Pero yung sinasabi niyang mga tunay na mga miyembro ng PDP Laban, sila former Senator Nene Pimentel at kasama na rin yung kanyang kapatid, kanyang anak. Ito yung tinutukoy ni Pangulong Duterte. Pero nung naging presidente na siya, kung sino-sino na ang mga sumama at pinakinabangan lamang nila ang partido. Pero sa sinasabi ni Pangulong Duterte ngayon, ang mga politiko ay nag-gravitate yan sa presidente, at ngayon bago na ang presidente, nag-gravitate na kay Marcos. So anong nangyari? Kaya malungkot siya dahil iniwanan na ang PDP Laban na kanyang ikangay pinalakas. Although hindi siya original member, nagamit din siya ng PDP Laban na magiging official candidate. Dahil sa kanyang pagpanalo, pagkapangulo, ay halos lahat ng mga miyembro ng political forces noon ay nagiging membro ng PDP Laban. At okay, Ado. Alam mo, Kong Jake, ang political reality dito sa atin, wala naman ditong political party system talaga under the 87 Constitution.
Because naging multi-party system yan. Kaya ang existing namamayani dyan para sa akin ay birthday party. Ha? Nung iwanan ni Marcos yan, KBL, nung pumasok si Cory dyan, lapian ng Demokratikong Pilipino under Monching Mitra, nung pumasok dyan si Presidente Ramos. Ramos, yan ay naging lakas NUCD. Nung pumasok dyan si Erap, naging Partido Masang Pilipino yan. Pumasok dyan si Gloria Macapagal Arroyo, naging lakas uli, kampi naman, wala nang NUCD. Nung pumasok si Noynoy, naging Liberal Party. Nung pumasok si Duterte, Partido Demokratikong Pilipino. At ngayon, wala na dyan ang poder. Precisely sa sinasabi niya. Ngayon, ito ang tanong ko. Yung mga prinsipyadong tao na nandyan sa loob ng PDP, noong panahon ninyo, sa kabinete, panahon niya bilang presidente, ano ang ginawa niya para pagtibayin ang Partido Demokratikong Pilipino? Wala. Wala! Walang ginawa, kundi kumita. Mayroon ngang isa dyan, dapat sana noong panahon na nagka-interest ang ating kasalukuyang Vice President, Sara Duterte, na magtakbong presidente, anong ginawa nitong kumag na ito? Na malaking opisyal ng PDP Laban, sinasabi niya, hindi pwedeng maging kandidato natin si Sara Duterte kasi hindi naman siya miyembro ng PDP Laban. Tingnan mo itong gago na ito.